Ang kwento ni Yama at Nachiketa. Minsan, may isang pantas na nagngangalang Vajrasravas na nagpasyang magsagawa ng isang dakilang sakripisyo kung saan ipamimigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Mayroon siyang anak na nagngangalang Nachiketa, isang batang matalino at may malinis na puso at isipan. Napansin ni Nachiketa na ang kanyang ama ay namimigay na matatanda at mahihinang baka na hindi na makapagbigay ng gatas. Naisip niya na hindi tama ang ginagawa ng kanyang ama sa pagbibigay ng ganoong mga hayop bilang handog. Lumapit siya sa kanyang ama at nagtanong, "Ama, narinig ko na sa uri ng yajna na iyong isinasagawa. Kailangang ipamigay ang lahat ng pag-aari. Kung ganoon, kanino mo ako ipagkakaloob?" Narinig ni Vajrasravas ang kanyang anak, ngunit hindi siya sumagot. Makalipas ang ilang sandali, muling nagtanong si Nachiketa, ngunit nanatiling tahimik ang kanyang ama. Sa ikatlong pagkakataon, inulit ni Nachiketa ang tanong. Hindi na napigilan ni Vajrasravas ang kanyang galit at pagbigla niyang sinabi, "Ibibigay kita kay Yama, ang Diyos ng kamatayan." Sinunod ni Nachiketa ang sinabi ng kanyang ama at nagtungo sa kaharian ni Yama. Subalit sa kanyang pagdating, wala roon si Yama at walang sino man ang naglakas loob na tanggapin si Nachiketa. Kaya't naghintay siya sa may pintuan sa loob ng 3 araw at 3 gabi nang hindi man lamang umiinom ng tubig. Nang bumalik si Yama at nakita si Nachiketa na naghihintay sa kanyang pintuan, nakadama siya ng pagsisisi dahil pinaghintay niya ang isang Brahmin ng matagal. Agad niyang inutusan ang kanyang mga lingkod na magdala ng banal na tubig bilang paggalang kay Nachiketa. Bilang kabayaran sa kanyang paghihintay, inalok ni Yama si Nachiketa ng 3 kahilingan. Sa kanyang unang kahilingan, hiniling ni Nachiketa na mawala ang galit sa kanya ng kanyang ama at na sa kanyang pagbabalik sa lupa, makilala ni siya rito at salubungin siya ng may kagalakan. "Anak, tinupad ko na ang iyong kahilingan," sagot ni Yama. "Ano ang iyong ikalawang kahilingan?" "Mapagkumbaba kong hinihiling na ituro mo sa akin ang tamang paraan sa pagsasagawa ng ritual ng apoy," sagot ni Nachiketa. Pumayag si Yama at itinuro kay Nachiketa ang wastong paraan ng yajna. Pagkatapos nito, tinanong ni Yama, "Nachiketa, ano ang iyong ikatlong kahilingan?" "Tunay bang may buhay pagkatapos ng kamatayan? May mga nagsasabing meron. May mga nagsasabing wala. Anong katotohanan?" tanong ni Nachiketa. Sumagot si Yama, "Batang lalaki, huwag mo akong tanungin tungkol sa bagay na ito. Maging ang mga deba ay hindi lubos na uunawaan ang lahat tungkol sa buhay at kamatayan. Humiling ka ng ibang bagay at ipagkakaloob ko ang anumang nais mo, maliban dito." Ngunit mapilit si Nachiketa at sinabi, "O Yama, ang tanging nais ko ay maunawaan ang hiwaga ng buhay at kamatayan. Wala nang iba." Sinubukan ni Yama na tuksuhin si Nachiketa sa pamamagitan ng kayamanan at mga makamundong kasiyahan upang ilihis ang kanyang kahilingan. Ngunit nanindigan si Nachiketa. Sinabi niya na ang mga kasiyahan ng mundo ay panandalian lamang
at hindi nagdadala ng tunay na kaligayahan. Dagdag pa niya, hindi kailanman maaabot ang walang hanggan sa pamamagitan ng mga material na pag-aari. Kaya't isinasantabi niya ang lahat ng pagnanasa sa makamundong kasiyahan at dumulog kay Yama upang matamo ang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang mga turo. Natutuwa si Yama sa kabataang ito na hinangad ang landas ng kabutihan kaysa sa landas ng kasiyahan. Ibinahagi ni Yama kay Nachiketa ang kaalaman tungkol sa Atma o kaluluwa na sa pagkakakilala nito, ang tao ay nagkakamit ng kawalang kamatayan, eternality. Ipagpalagay mong ang Atma ay Panginoon ng karwahe, ang katawan ay ang mismong karwahe, ang matalinong pag-iisip ang kotsero, at ang isipan ang renda. Ang mga mandama ay tulad ng mga kabayo, ang makamundong pagnanasa ang daan sa kanilang tinatahak. Kapag ang Atma ay inakalang iisa sa katawan, isipan at pandama, magmumukha itong natutuwa sa kasiyahan at naghihirap sa dalamhati. Ngunit ang tunay na Atma, kaluluwa, ay hindi ipinapanganak at hindi rin namamatay. Lampas ito sa sanhi at bunga. Ito ay walang hanggan. Kapag namatay ang katawan, ang Atma ay nananatili. Ihiwalay mo ang kaluluwa sa katawan na siyang luklukan ng pagnanasa. Pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ang mananatili. Ito ay walang kamatayan. Matapos matutunan ang karunungan ng Brahman, bumalik si Nachiketa sa kanyang ama. Haribol!